Nakita kasi 'di ba mga kababayan, mga boss chipamo, sir, yung isa doon sa yung isa doon sa 18 Marines, yung lawyer doon sa 18 Marines, bata ni Digong with matching taas pa ng kamay. Ngayon, mga boss chipamo, sir, eto grabe na yung hindi ko ho alam kung AI ito. Pero nalilito lang ho ako, mga kababayan, kung ano ba talaga ang trip nitong mga ito. Oh, ayun naman may hawak, parang nagsasaing naman po doon, mga boss. 'Di ba? Tapos limpak-limpak na kaperahan. Alam nyo, yung mga paggawa ninyo ng mga ganito, nahahalata lang na nandoon pa yung mga kaperahan kila Saldico. Kung sino man yung mga gumagawa nito, no? Ginagawa ho kasi nila, mga bossing, gumagawa sila ng mga storya, gumagawa sila ng mga kung ano-ano na kokonektado doon sa ikinukwento nung Saldico, mga kababayan, na wala namang yagbols para humarap sa Pilipinas. Gumagawa sila ng mga ganyan, nilalagyan nila ng mga ganyang kaperahan. Isa lang ang sinasabi dito, mga bossing, nandoon pa yung mga nakaw na yaman daw ho. Di ba? Ngayon, eto naman, hindi mo alam kung in-AI o kung whatever, ayun, may nagsasaing ng bigas doon. Tsaka eto ha, nilalaglag lang nitong mga ito si Gutesa eh. Bakit to, mga kababayan? Kung babalikan natin si Orly Gutesa na nagsasalita noon sa Senado na tinutulungan ni Rodante Marcoleta na makapagsalita, no? Base doon sa binabasa niya. Hindi ko natin alam kung siya ang gumawa nun o ginawa nila Marcoleta or si defensor, inamin niya. Inamin niya na inamin ni defensor na kasama siya sa gumawa nung kay Gutesa. Kung matatandaan nyo ho, ang sinasabi ni Orly Gutesa doon, mga bossing, ay binilang daw po nila manual yung kaperahan. Kaya nga ang tanong sabi, manual yung binilang. Una, sinabi mo, hanggang pinto ka lang. Tapos hanggang sa tumagal, manual na binibilang. Bakit hindi nyo ba dinala itong pambilang ninyo ng pera? Para naman kapag kadating doon sa lugar na pagde-deliveran ninyo, hindi nyo manual bibilangin. Di ba? Magulo po. Nakakahilo. Nakakalito yung mga kwento nila. Kaya nga ang sabi natin, naku po, isa na namang mala Orly Gutesa itong 18 na ito. At nalaman po na 4 doon, hindi naman daw po talaga Marine. Na yung 4 daw po doon, kumbaga, wala lang. Salimpusa lang siguro. Siguro, pribadong citizen, nakisali. Dahil, sali din ako. Bakit? Mukhang malaki ang bigayan dyan Huwag silang magagalit na iniisip natin kung may mga bigayan o may mga natatanggap sila. Dahil po, mga kababayan, yan yung nakikita natin sa mga kilos at galaw nila. Meron pa nga, yung isa, helicopter, tinanggal yung tao. Sabi ni Janelle Van der Heijst, bakit may takip ng kaserola ba dyan? Hindi ko din ho alam. No? Biruin mo, ang kalakaran nyo ganito na lang, puro mga fake news na lang ho. Puro mga paggawa, pag-edit ng mga litrato, mga video. Yan na lang ba talaga ang kaya ninyo? Alaws ng iba, wala nang mahugot. Simot na. No? Siguro mga nagmamadali po. Dahil ito, papalapit na po ng papalapit ang impeachment ng Vice Presidente. At base po kay Abante, Congressman Abante, madami pa din daw ho ang lalagda, pipirma. Higit pa din daw po sa 1/3 ang pipirma, mga kababayan, doon sa impeachment ng Vice Presidente. Baka kaya mga nagkukumahugho, mga bossing. Sabi nga ni Joel, malapit nang ma-checkmate ang mga DDS, kaya kung ano-ano na lang na mga fake news. Baka siguro umaasa makachamba. Baka siguro umaasa, baka maano natin to.
mapatanggal natin si Bongbong Marcos dahil dito. Yung helicopter, no, peki din. RP-881, ginawang RP-811 or something or vice versa. Tapos, ang daming nagbubuhat. 40 kilos. Nung maleta daw ho, mga kababayan. Grabe itong mga ito talaga. Ano? Yun yung nakikita ko dyan. Malapit na po silang ma-checkmate. Malapit nang mapatanggal din mukhang ang vice-presidente. Wala naman, spare tire lang. Aminado nga sila na spare tire lang ang vice-presidente. Na walang dapat gawin eh. Na hindi dapat kumilos eh. Na puro bakasyon lang eh. Sabi nga ni Atty. Claire, bakasyon versus ano pa, sabi. Ano ba yun? Okay. Di ba? RP C8111 kasi Boss Mark, si Saldico ang may-ari. Okay. Yun pala yun. Tapos inedit nila. Gets ko na. Ngayon mga bossing, dahil may mga lumalabas na ganyan at merong mga butas, yung mga pinagsasabi, biruin mo yung isa doon sa kasama nila, hindi makasagot ho, mga kababayan. Pasa kay attorney, ikaw na sumagot dyan. Samantalang sila yung nag-deliver. Kung ako ho yung kasama doon sa nag-deliver, at sasabihin ko, ako po nag-deliver, bakit ko ipapasa kay attorney at attorney ikaw ang magpaliwanag? Samantalang mas ako ang makakapagpaliwanag dahil ako yung individual na naghatid doon. Di ba? Kaya ho ito, mga to, yung mga DDS, wala na ho ito. Palubog na ho ito. Tapos umaasa sa 2028, nag-announce lang ang vice-presidente. Tatakbo po ako sa pagka-presidente. Aba, kung mga makapagbanta na yung mga DDS, yari kayo, magtago na kayo. Utang na nyo. Ba't kami magtatago? No? Sino ba kayo? Mahilig lang ho silang mangdarag. No? Pero kapag hinarap mo naman talaga, wala naman ho yung mga yan eh. Duwag naman yung mga yan eh. No, pagka nasa harap mo na, nakayuko na lang ho yan eh. Pero kapag sa social media, pag nagtatype, kunyari matatapang ho. Di ba? Ngayon, dahil po may mga lumalabas na mga butas na ganito, ay syempre, kailangan magpahayag si Mike Defensor, no? Na sa promotor ng mga ganito, bakit to? Kasi mukhang malapit na po masilip o sinisilip na po yata yung mga kwari-kwari ni Mike Defensor eh. Di ba? Kaya gustong-gusto na mapatanggal ni Mike Defensor ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, baka dahil po doon, nangangamba na makulong. Pahayag